Our discussion for today would be Lecture 2, Art Appreciation and the Human Faculties. Okay, so the objectives of our discussion for today is number 1, define art appreciation. Because art making, okay, is different from art appreciation. If naalala nyo po yung previous na diniscuss natin na humanities and its branches, nandoon yung language, history, art, and philosophy. Sa art po nahati siya sa dalawa. Art making or art creation at isa naman po ay art appreciation. Okay. Though, sinabi ko din po sa inyo na pwede po kayong magkaroon ng art appreciation, okay, kapag gumagawa kayo ng art. Okay. Pero, ang art appreciation po kasi ay mas malalim pa po yung, sabihin natin, yung mental process kumpara mismo sa paggawa ng art. Kasi sa paggawa ng art, nakafocus lang tayo, ano ba ang itsura ng art na gagawin natin. Okay. At, syempre, yung art appreciation, since may halo na din siyang mental process sa ating isip, okay, titingnan natin ito, yung, sabihin natin, mga sinisimbolo ng mga art na tinitingnan natin. Okay. At paano ba yung shadowings nito, and so on and so forth. Or ano ba nire-represent mismo ng art na ito. Okay, so number 1 yun. Pangalawa, relate the study of art to the fields of philosophy and psychology. Okay. Next, examine the human faculties as basis for art appreciation. So yun nga, isang mahalagang pag-uusapan natin is yung human faculties na meron tayo. Okay. At paano ba natin ito magagamit sa pag-appreciate ng art? Later on ko naman po i-discuss kung ano yung mga human faculties na ito. Next, analyze works of art according to 4 levels: perceptual elements, representation, emotional suggestion, and intellectual meaning. Letter E, make an artwork that shows 4 level of analysis. Di po natin magagawa yan. Okay. Next, evaluate the merit or demerit of works of art based on the concept of art as reality. Yun nga po, ang art po kasi is hindi lang siya art. Kahit ito po yung art na puro kulay lang or puro brush strokes lang, okay, or puro square-square lang siya or circles, ang art po kasi ay talaga nagre-represent yan ng reality. Na kung saan, minsan ang pagre-represent natin ng reality sa artwork natin ay hinahaluan na natin ng interpretation na lumalabas yung halimbawa mga kahon-kahon na art o yung mga art na puro abstract lang, okay, and so on and so forth. Lastly, apply the concept of art as reality to the Renaissance style of art, Cubism, Vestige, and ready-made art. Okay. So, lahat naman po yan ay mapag-uusapan natin. Okay. May mga readings dito pero hindi ko po na-i-assign sa inyo. Okay. At may videos. Okay. Ang videos po is supplementary na lang na videos para sa ating discussion ngayon if you are interested sa topic natin. Okay? So, ang lectures natin, 3 lang po. Art and the human faculties, the process of art appreciation, and art and the perception of reality. So, doon muna tayo sa unang lecture natin, art and the human essence. Okay. If you could remember, di ba, ang humanities ay nagtatanong ng question na who am I? If you could remember, right? Kasi si humanities, iba siya ng subject matter or pinag-aaralan kumpara halimbawa sa science. Ang science ay madalas nakatingin sa external world or anything that is nasa labas natin, habang ang humanities naman nakatingin sa internal world natin. Kasi mismo tayo, ang sarili natin, yung mismong subject matter ni humanities. So si humanities, siya ang madalas nagtatanong ng question na who am I? Pero tandaan po natin, hindi ibig sabihin si humanities ang nagtatanong ng who am I, siya lang ang may kayang sumagot nito. Sinabi ko din po sa inyo previous meeting na pati si social science at science kaya pong sagutin ito, pero base nga lang sa limitadong lente ng kanilang pagtingin. Since si science halimbawa ay nakatingin siya sa labas, sasagutin niya ang who am I na tanong base sa labas na pagtingin. Yun nga, magandang mga example dito, yung mga scientific terms na ang human beings ay isang Homo sapiens. Pangalawa, ang human beings ay vertebrate or mammalian siya. Diba? Okay. Ang human beings ay nag-evolve. Diba? Sa social science naman, okay, na mga related sa field ng psychology, sasabihin natin, ang tao ay
ay dapat makasilamuha sa ibang tao. Okay? Habang sa humanities naman, madalas ang sagot naman natin ay yung taong may nararamdaman, tao na may napaniniwalaan, okay? Taong may iniisip. Okay? Yun nga, ang pinakamadaling sagot dito, yung kasagutan na I am a human being. Okay? Ito yung pinakamadaling sagot kasi, well, tayo naman talaga ay human being, pero alam naman natin na hindi lang tayo isang human. Okay? Kasi ang salitang human being ay nakabase siya, o yung salitang human ay nakabase siya sa term na hominid. Okay? So, ibig sabihin, ang human na salita ay scientific term. Okay? Pero, alam naman natin, di ba, hindi lang tayo yung pangalan natin, hindi lang tayo yung edad natin, hindi lang tayo yung estudyante ng PUP na nag-aaral. Okay? Siyempre, hindi lang din tayo yung taong nakikisalamuha sa iba. Hindi lang tayo yung taong may gantong pamilya. Okay? Tayo din yung taong may nararamdaman. Okay? So, actually, kung titingnan natin sarili natin, para tayong onions, na napakadami nating part or qualities, okay, na bawal natin tanggalin ng isang part sa isang onion. Kasi pag tinanggal natin yung layers ng onion, okay, layers na yun, at syempre, walang matitira. Kasi pag tinanggal natin lahat ng characteristics natin, scientific, social, at humanities na characteristics natin, walang matitira kasi tayo mismo yun. Kahit minsan, ang mga scientific terms na pwedeng ma-apply sa'yo at psychological at sociological terms ay nagko-contradict sa mga idea mo sa humanities or bumabagsak sa humanities, diba? Ikaw pa rin yun because we are very complex human beings. Okay. Kung ganoon pala, ano ba ang isang human being? Kasi connected, okay, ang art sa pagiging human natin. Diba? Accordingly, ang human ay syempre, binubuo siya ng human essence. That way, what makes us human? Diba, if naalala nyo, ang humanities, actually doon pa lang, sa pinagmulan ng salitang humanities na humanitas, ibig sabihin nun is a cultured person, okay, living in a cultured society, or civilized society, ibig sabihin ng isang tao ay isa siyang cultured na tao na civilized. Okay? At ito ang mismo, yung salitang humanitas na ito, siya yung mismo nagdi-distinguish sa atin sa barbaritas or mga animals. At tayo din, ito din ang salitang humanitas ang nagdi-distinguish sa atin sa salitang divinitas or yung mga divine beings. Kasi ang human beings ay iba. Hindi tayo, sabihin natin, hindi tayo parang anghel na halos perfecto ang ating mga katangian, kundi may katawan tayo. At ang katawan natin, ito ang nagiging limitation natin kasi ang katawan natin ay imperfect. Tumatanda yan, nagkakasakit tayo. Pero at the same time, hindi naman tayo mga barbaric na parang mga animals na kapag may nakita tayong pagkain, lalamunin na lang natin. Kasi ang mga animals, alam natin, nabubuhay lang yan based on impulse. Okay? Hindi nila masyadong iniisip kung ano yung dapat gawin nila. Kapag may nakita yung lion na baby, hindi niya iisipin na yung baby ay baby kaya hindi niya sasaktan. Kung gutom ang lion, kakainin ng lion yung baby. Ito yung nag-distinguish natin. Okay? Hindi tayo kasing perfect ng mga divinities, pero hindi naman din tayo kasing impulse ng mga animals. Kaya isa tayong human being. Pero ang magandang tanong, ano ba ang human being? Okay, accordingly, okay, ang human being ay meron siyang mga human faculties. Tatlo yun. 3 human faculties that makes us a humans. Number 1, meron tayong mind, yung nasa isip natin. Meron tayong will. Pag sinabi natin will, ito ang nagpupush sa atin kumilos. Okay, at meron tayong senses. Okay, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 senses accordingly dito sa PowerPoint natin. Okay. Na yung mind, actually, nakakapag-produce yung mind ng reason. Siyempre, yung mind nakakapag-produce siya ng capacity nating makipag-reason or sa ibang tao. Okay. Alam naman natin yung reason. Next, will. Since meron tayong will, ito yung nagtutulak sa ating kumilos.
okay, nakakapag-produce din tayo ng emosyon. Okay? Si senses, nakakapag-produce naman tayo ng perception at sensations. Kung nakikita nyo dito, nilagyan ko siya ng meaning. Ang ibig sabihin ng perception, nape-perceive pa rin natin or nakikita natin yung bagay na nakikita natin, pero hinahaluan na natin to ng psychological interpretation. Magandang example, apple. Yes, nakikita natin si apple gamit ang ating senses, pero since may sarili ka ng experience sa apple na yon, halimbawa, kinain mo yung apple na yon at nasaktan yung ngipin mo, matigas kasi yung apple, perception mo na yun. Matigas yung apple. Pero sa ibang tao, maaring sakto lang ang tigas ng apple sa kanila. At sensation, ito nga yung 5 senses nyo. Ginagamit nyo na siya. Okay. Next naman, is, aside from may reason na nga tayo, may emotion at may perception at sensation tayo, syempre, si mind or si reason, nakakapag-produce siya ng capability natin to think. Syempre, alam na natin yan. Sa emotion, alam na natin nakapag-produce tayo ng feelings. At sa sensing naman, since meron tayong sensing, okay, na gumagamit tayo ng 5 senses, syempre, nakakapag-hearing, seeing, smelling, tasting, touching, and imagining na tayo. So, base sa tatlong to, nakikita nyo napakaganda ng qualities ng isang human person. And what makes humans different from animals, magandang example, is our capability of perception and reasoning. Yes, may evidence na mga animals ay naaalala nila kung sino ang nagmalupit sa kanila. May evidence na gano'n. Halimbawa, aso, naalala nila kung sino yung nanakit sa kanila. Kasi, mayroon silang capability of reasoning. Okay? Maganda example din yung dolphins. Okay, ang dolphins, nakikilala nila ang sarili nila sa salamin. Pag nakita nila ang sarili nila sa salamin, tinitingnan nila ang belly nila at minsan nakikitaan daw sila sa sarili nila. Gandi elephant. Ang elephant naman ay, nakikitaan daw sila sa human beings, yung mga elephants. Ewan ko kung bakit kasi maliit ata tayo. Kaya ang mga elephants, especially mga baby elephants, tuwang-tuwa sila sa humans, dinadaganan nila tayo. Okay. Buti yung mga taong dinadaganan ng mga elephants ay buhay pa. Pero yun nga, pero what makes humans different from animals ay sabihin natin, typically, mga preteens lang yung kaya ng brain capacity ng mga animals na matatalino. Halimbawa, crow, okay, hanggang 7 years old lang ang brain nila kayang abutin. Yung age ng 7-year-old child. Siyempre, sa ibang animals, may ganun ding evidence. Okay? Pero syempre, sa perception, okay, meron ding capacity yung animals na gano'n. Yun nga, naalala nila kung sino nananakit sa kanila kasi part yun ng perception eh. Okay? Pero yun nga, iba kasi tayo. Mas mataas yung kaya nating alamin. Syempre, tayo, nasa college degree na kayo, syempre, hindi lang 7 years old yung grade nyo or preteens lang yung isip nyo. Okay? Mas mataas na yung kaya nating isipin. Okay? So, base dito, di ba? Dito natin makikita ngayon kung paano natin siya i-apply sa art. Okay. So, unang-unang level ng ating analysis, okay, ay senses. Okay. So, makikita nyo pataas siya ng pataas kung paano natin ini-interpret yung art based on our human faculties. Number 1, perceptual elements. Ito yung pinakamababang uri ng interpretation or analysis when it comes to art. Bakit? Kasi tinitingnan lang natin yung pinaka-basic characteristics ng art na nakikita natin. Halimbawa, okay, sense data, halimbawa, line. Halimbawa, sa isang artwork na tinitingnan natin, okay, kahit maraming linya tayong nakikita, ano ba yung linyang nangingibabaw? O sa kulay, yes, marami tayong kulay na tinitingnan, pero ano ba ang kulay na pinakamatingkad? Halimbawa, sa shapes naman, ano ba yung pinaka-shape na nangingibabaw? And so on and so forth. Ito yung pinakamababa, perceptual elements. Kasi nakatingin ka lang sa mga basic or abstract na typical na tinatanong natin. Ano ba yung mga linya, kulay, shapes, texture na typical na makikita natin sa art. Pero, ang pangalawang pinakamataas naman, okay, ang representations. Kung ang perceptual elements ay pino, ang pagsilip natin sa isang artwork, kasi nga lines, color, and shapes ang tinitingnan natin, representation is mismo tinitingnan natin ano ba ang
kabuuan, okay, ng tinitingnan mo na perceptual elements. Okay, yes, na-identify mo si line. Diba? Lines mo pala na ginagamit sa art na ito, halimbawa, ay puro straight line. Perceptual elements yun. Pero, representation, dito mo na makikita ano ba yung kabuuan na ginagawa ng line na yun. Yung mga straight lines na ginamit mo ay nakabuo pala ng rectangle shape. Representation na yun. Kasi binubuo mo na yung nakakita mong perceptual elements. So, dito mo na makikita yung things, people, objects, at events na gamit yung senses mo. Okay? Ganun siya. Next naman, level of will. Dito na papasok yung emosyon. Okay? Emotional suggestions. Okay, nakita mo na meron tayong perceptual elements. Mga kulay, linya, shapes, textures. At nakikita natin kung ano ba ang binubuo ng mga ito. Kahon, relo, bola, and so on and so forth. Ano naman ngayon ang nararamdaman mo habang tinitingnan mo yung mga objects or representations na nakikita mo? Siyempre, iba-iba tayo nararamdaman. Parang foreboding. Nakakatakot ang tinitingnan ko. Iba naman, nalulungkot ako. Or iba, nostalgic. Ay, nakaka-remind siya sa akin ng parang childhood ko. Emotional suggestion yon. At per individual, iba-iba tayo ng nararamdaman every time na tumitingin tayo ng artwork natin or artwork ng ibang tao. Kasi nga, iba yun. Dito tayo magkakaiba. At syempre, dito na din tayo magkakaiba sa intellectual meaning. Okay. Sometimes, yung intellectual meaning ay mismo nanggagaling kay artist, kung sino ang nagpinta or nag-create ng artwork. Pero, at the same time, meron din para sa yung meaning ang tinitingnan mo, art. Okay. Iba yung meaning na galing sa artist, tandaan nyo. Iba din yung meaning na galing sa inyo. Pero lahat yun, intellectual meaning. Ano ba dapat ang tingnan nyo? Kung titingnan nyo yung art, gumawa ng artist, ay gumawa ng art, o kayo ba? Ang maganda, kung parehas palang may symbolisms yung art na tinitingnan mo, tingnan mo kung ang interpretation mo sa level of the mind or intellectual meaning ay parehas kayo ni artist. Halimbawa, para sa'yo, itong artwork na ito ay nagpapaalala sa'yo ng kasimplihan ng buhay sa Pilipinas dati. Halimbawa, hindi siya same sa sinabi ng artist, yung kanyang meaning do sa art. Magandang paghaluin mo ang dalawang yon at ito na ang ibig sabihin ng art. Talaga. Okay. So, papansin nyo dito, pataas ng pataas yung level of analysis natin base sa mga human faculties. Meron tayong level of senses, level of will, at level of mind. Okay? Kasi, ganyan yung typical analysis natin as a human being in art analysis. Okay. Ito, magandang example. Okay. Since meron tayong tatlong level, may senses tayo, may will, at meron tayong intellect, okay, or mind. Kung titingnan natin sa level of senses, halimbawa, perception, yung pinakamababa, ano bang mga linya at kulay ang nakikita mo dito? Siyempre, ang mga sagot mo dito, typically, ay kulay red, yellow, blue, white, and black. Ito ang mga perceptual element. Ito yung number 1 kanina. Siyempre, ano yung mga shapes na nakikita mo? Square, rectangle. Ano yung linya? Straight line, horizontal, at vertical. Ito yung, kung babalikan natin dito, yung number 1. Perceptual elements yun. Okay? Ayan. Ito, Amorsolo winnowing, rice. 1954, ano naman yung representations nito? O syempre, may kulay pa rin, may shapes pa rin at lines, pero titingnan mo na yung representations. Level 2 na tayo. Tao, babae, animals, chicken, carabao, mga puno, nipahat, sky, clouds, mountain. Pag events naman, yung mismong pag-winnowing, pagtatanim ng plant, at pagluluto. Okay, nakita nyo yung movement from a simple linya, kulay, at shapes, nakabuo na tayo, ito pala yung tinitingnan natin. Nasa level 2 na tayo. Okay? Next naman, level 3, emosyon na. So, The Scream by Monk, yun ata pronunciation nito, sorry. Year 1893,
Siyempre, pag tinitingnan natin yung picture na to, yes, nakikita pa rin natin yung linya, mga kulay, mga shapes. Okay, at yung representation nito, may tulay, may parang tubig sa likod, may boats, tapos may taong na sumisigaw. Ano ba yung emotional suggestions? Level 3 na tayo. Fear or terror. Shown by the facial expression of the woman ba yan? I'm not sure. In the curve, and by the curved line of red, yellow, orange of the sky. Typically kasi, yung mga kulay na red, yellow, orange, ito yung mga matatapang na kulay. Kapag ginamit mo ito, okay, at pag ginamit mo ito, it could bring out certain emotions. Like shock, joy, happiness. Okay. On the other hand naman, yung mga kulay blue, green, at violet, typically ina-associate siya sa emosyon na sadness, calmness, or loneliness. So kapag hinalo-halo mo yung meaning ng mga kulay na yon, okay, sa mga representations na ginagawa mo, halimbawa gumagawa ka ng artwork, makakapag-produce ka ng either shocking or sabihin natin serene feelings. Depende sa kulay na ginamit. Ginamit ditong kulay ay orange, okay, at may tint na red, okay. Since ang red ay matingkad ang pagkakagamit niya dito, by the means of the screaming person, kung sino may sumisigaw na yan, di ba, nakapag-produce siya ng fear or terror na nararamdaman. Di ba? Kaya nga, red is danger, right? Kasi ayun talaga yun. Okay? So sometimes, tandaan natin, kapag may emotional suggestions, dapat aware din tayo sa mga meaning or psychology of colors. Okay? So, di ko naman siya madidiscuss, pero kasi dapat na i-discuss na ito kung naalala nyo pa ng high school. Okay? Sa MAPE po siya na ituturo. Okay? Another thing, ito ay stage 4 na tayo. May malinaw na tayo na visual elements, may kulay. Okay. Meron din tayong representations, mga bagay like skull, shells, sword, book, ano ba to, jug, diba? May emotional suggestions tayo dito like sadness kasi may skull eh. Kasi yung kulay na ginamit, brown na may pagka-black. So, hindi siya masyadong matingkad. Hindi tulad ng red, yung mga shocking kulay. Diba? So, ano na kaya intellectual meaning niya? Intellectual meaning niya, ito na yung highest. Okay? So, either may symbolism siya. Since sinabi mo sadness, yung nararamdaman mo, paano mo nasabing sadness? Kasi may bungo. Diba? May libro rin. Diba? May torotot. Ano kaya yung, pag sinama-sama natin lahat ng mga representations dito, diba? Sometimes, parang nagbibigay siya ng pakiramdam na either may namatay kasi bungo, or memories, pwede rin yun. Kasi mga gamit na nakikita natin, makaluma. Pero kasi lumang panahon to, 1645 to. Okay? Pero, di ba, base doon sa mga nakikita mong representation, magkakaroon ka ng sarili mong interpretation. Concepts, ideas, or symbols. Sa mga nakikita mo. Para sa akin, yung seashells, nagre-represent siya ng sea. So, either pumunta siya sa dagat, naglakbay siya, kasi may compass eh. May sword, so either samurai siya or fighter siya. May jug din, so ibig sabihin naglakbay talaga siya. May libro. I'm not quite sure kung para saan yung torotot. Diba? Kapag pinagsama-sama mo dyan, nagkakaroon ka ng sarili mong interpretations base sa representations na nakikita mo. Okay. Yung pala ang title niya, The Vanities of Human Life. So mga mga object na dinidesire siguro dating panahon. Pero, namatay nga siya, okay, ito na lang yung natira sa kanya. Di ba parang yung kasabihan natin na hindi mo naman madadala sa hukay yung inyong mga kayamanan. So, maaaring nasa kanya lahat ng vanities of life. Yun nga, magdaglakbay siya and kung ano-ano man. Pero, di ba, namatay rin siya. Okay. So, parang sinamarize din dito yung buhay ng isang tao kung sino man siya, pero namatay siya. At least may magandang memory kasi ang dami niya na-experience. Okay. So, kung nakikita nyo dito sa mga examples ko, yung movement natin sa level of analysis. From senses to emotions to mind. Okay. So,
yun nga, according dito, galing pala siya sa Biblia. Okay, yun nga, reflecting about death. Tama yung una kong inisip. Death kasi may bungo. So, ibig sabihin may namatay nga. Okay, na tao. Okay, ito yung mga possessions niya that time. Okay, from the book of Ecclesiastes in the Bible. Okay. So, dark pessimism, yung kasi may namatay, kaya dark pessimism. Skull, ibig sabihin death. Tama nga interpretation ko. Clock, ibig sabihin time. Clock pala yun. Akala ko compass. Clock pala yun. Then, lamp, end of life. Yung pala meaning nun. Samurai, suicide. That's sad. Okay. Shell, ibig sabihin wealth. Musical instrument, ibig sabihin beauty. And helmet, nasa likod, power. Okay. Jar, celebration. Nasa yung book. Book is knowledge. Okay. So, more likely, binibigay niya yung meaning niya ng buhay ng tao in general. Pero since kasi 16th century ito, or 17th century, ay iba na kasi yung gamit natin. Hindi ako familiar sa ibang gamit dito. Okay. Pero, base sa interpretation, mismo base dun sa time, ito pala yung meaning niya. Okay. Kasi, kilala nila yung objects na nakikita natin. Light naman, ibig sabihin optimism, hope, or God, maaring afterlife. Okay. Ayun, sorry. Okay, so makikita natin, gamit sa representations, yung mga objects nga nakikita natin, nag-create tayo ng meaning. Okay. Accordingly, di ba? Ito yung meaning niya. Tandaan din natin na sometimes when it comes to intellectual representations, ay kailangan din natin sometimes mag-research. Just like what I did kanina, hindi ako familiar sa mga objects dito. So, it might not lead to a good interpretation if hindi ako masyadong aware sa tinitingnan ko. Okay. Pero sometimes kasi pag pumunta ka sa museum, wala ka namang time i-research. Okay. Sa museum, yung art na tinitingnan mo. Okay. Either basahin mo yung mismong about the artwork para malaman mo kung ano yung ibig sabihin ng art na ito, or syempre magpa-explain ka dun sa nag-a-assist sa art. Okay. Pero at least, di ba, nakita nyo yung movement. So, ano pala siya. Ito naman, another art. Okay. Although, yun nga, another art na meron, okay, about sa kanta na Dust in the Wind. Okay. Base pala siya sa Bible. Okay. Hindi na ako magbibigay ng example na ito kasi visually lang muna ako magpa-focus. Okay, another song. Okay. So, ito yung magandang tatanungin ko sa inyo. As a part of, sabihin natin, ano ba yung interpretation or intellectual suggestion or meaning na napuproduce mo sa artwork na ito? So, ngayon, paano ba kasi tayo nag-interpret ng tinignan natin kanina? Since nagkaroon tayo ng activity of looking at the dot. Okay? Paano ba kasi tayo nagpo-proseso nun? So, hindi ko napapanood sa inyo yan. Pero, ano ba kasi yung art appreciation? Tandaan natin, when it comes to art appreciation, meron ikaw. Ikaw yung nakatingin kanina sa art, right? Ikaw yun. Pwede natin tawagin ng ikaw as spectator or viewer. Kasi, nakatingin ka lang naman talaga sa art. At yung art na tinitingnan mo is, sabihin nating object or work of art. Okay. At tandaan natin, tulad ng ginawa natin kanina, di ba, may movement sa dalawa. Ikaw na nakatingin sa art at yung art, nagre-reveal sa'yo si art kung ano kaya yung possible meaning niya. Paano natin nakikita yung revealing na ito? Okay, through the perceptual datas and the representations of art na nakikita natin. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ang tangi ko lang makukorek sa mga pagsagot nyo kanina ay yung linya, kulay, shapes, at yung nakikita nyo. Yun lang yung kaya kong i-correct. Kasi yun lang naman talaga yung nakikita natin sa object eh. Pero when it comes to emotion, sorry, natanggi ko yung table ko. Pero when it comes to emotion and your interpretation dun sa art na yun, hindi ko kayo makukorek. Kasi kayo na yun eh. Okay. Pero base dun sa movement na yun, na ikaw ay tumitingin, at si art nagpapakita sa iyo ng mga shapes, colors, representations, di ba, nakita nyo na parang nagkaroon tayo ng palitan. Di ba? Si art nagre-reveal sa'yo ng mga datas, linya, kulay. Ikaw naman,
base doon sa mga linya at kulay na nakikita mo, objects na nakikita mo, nagkakaroon ka ng emotion at sarili mong interpretation kung ano ba yung art na ito. So, nagkakaroon ka ng art appreciation. So, basically, ang ginawa mo kanina, ito yung isang example ng art appreciation. Wah, galing! Di ba? So, nagkakaroon kayo ng palitan ni art. Okay? So, tandaan din natin, when it comes to art appreciation, hindi naman puro positive, okay, ang nakukuha natin. Pero, di ba, typically, di ba, sa example na lang natin, may positive tayo nakukuha. Pero, di ba, maganda example yung dot, negative yung inyong interpretation kasi maaring yung art ay negative. Okay. Okay. So, gaya nga nasabi ko, when it comes to appreciating art, either may positive ka na reaction or negative. Maganda example ng positive reaction is wow. Ba? Perceptual, ito yung mga datas na sinabi natin kanina, like sense data, kung ano ba yung linya, ano ba yung kulay na nakikita natin, shapes, representation, ano ba yung objects na nakikita mo, 'di ba? Feelings, ano ba naramdaman mo, 'di ba? Then meanings, ito yung interpretation mo, 'di ba? Ano ba yung art na ito? Tapos, i-communicate mo yun or nagre-react ka na ngayon kasi sa mga um, data na nakuha mo, 'di ba? Yung sinabi nyo kanina sa akin na parang sad, 'di ba? At kinommunicate nyo siya, totoo naman. Tapos, dito nyo na makikita ngayon yung value ng art na tinignan nyo. Diba? At yung art na tinignan natin ay isang painting ng The Horse. Okay. So, kung makikita nyo dito, it's basically art appreciation. So, dito naman, magandang magkaroon kayo ng isang piece of paper, then write your reaction, whether it's wow or yak. Then, of course, put a brief explanation kung bakit wow or yak yung mga reaction nyo dito sa mga clips or pictures na ipapakita ko.
Dito naman ay which art you prefer the most. So, from left, upper left to right hanggang pababa, isulat nyo dun sa papel na meron kayo kung ano ang pinaka-prefer nyo at bakit. Briefly lang na kung bakit. Okay? So, makikita din natin sa activity natin kanina, from you, ikaw, okay, to the art na tinitingnan nyo, mabilis yung proseso ng human faculties natin, yun nga, kaya nasasabi natin kung ano ang preference natin. Di ba? Ang bilis. Okay? So, dito na po tayo sa last part of our class. Okay? Or lecture. Art and the perceptions of reality. Okay? So, alam natin ng art, o yung ibig sabihin ng art, is a skillful production or representation of something. Diba? Ito yung ibig sabihin talaga ng art sa Latin word. Diniscuss ko po ito last meeting. Ang tagal na po kasi. Pero ito yung original meaning ng art sa Latin word. Okay. Pero ano ba yung art talaga? Okay? Ang dami niya. Art is talent, skill, passion, emotion, idea, truth, reality, goodness, beauty, form, expression, representation, power. It depends po doon mismo sa artist at saka nag-i-interpret kung ano ang art. Pero po tandaan po natin, okay, hindi ibig sabihin pag sinabi nating art in the Latin word na ito ay skillful production, ay ibig sabihin dapat artist lang or magaling na tao lang ang pwedeng gumawa ng art. Okay? Kasi tandaan po natin, ang art ay madalas din po natin siyang ginagamit para ilabas natin ang nararamdaman natin. Especially if you're going to paint something or write something. Okay? Kasi ang art po talaga is for human expression. Okay? May iba nga lang na mas magaling sa ating magpinta or tumugtog ng instrumento, pero hindi ibig sabihin po nun, hindi tayo makakagawa ng sarili nating art. Tulad na lang yung parang tiles, di ba? Or urinal, di ba? O yung gumawa ng the horse, yung tuldok, di ba? What makes it an art, not because magaling yung artist, although mahirap naman talagang gumawa ng bilog na itim, na bilog, di ba po? Pero, tandaan po natin na what makes art an art as well is because meron din siyang emosyon. Hindi lang po ibig sabihin maganda siya. Ang art din, tandaan din po natin, ang art, hindi lang po ibig sabihin ng art laging magandang bagay ang ating pag-uusapan. Di ba? Maganda sa music industry natin eh. Di ba? Papansin mo, madalas ang music industry natin, except lang sa mga SB19 or BINI, di ba, bago pa mag-BINI at SB19, di ba, mahilig ang mga Pilipino sa mga sad songs. Di ba? Ito yung madalas nagtatap sa Wish or Mix, di ba? Kasi, ang art din po ay tungkol din siya sa kalungkutan. Kasi sometimes may mga tao na kapag nalulungkot sila, ay tumutulong mismo yung art, music, movies, or paintings, at sculpture para makatawid sa kanilang nararamdaman. Kaya nga 'di ba minsan pag tayo ay nalulungkot or na-stress, gusto natin manood. Gusto natin makinig ng music. Halimbawa sa Pasko, 'di ba? Ang Pasko, 'di ba? Kumakanta na si Jose Marichan, 'di ba? It's because it's also helps us, 'di ba, maramdaman yung mood. 'Di ba? Minsan kapag nakikinig tayo ng music habang nagtatrabaho po tayo, 'di ba na-inspire tayo mag-work? 'Di ba? Kasi yun po talaga ang music. Hindi ibig sabihin dapat talentado ka, ikaw lang ang pwedeng maging artist. Tandaan po natin, lahat po ng human made na gawa ng tao, lahat po yan art. Lamesa, art yan. T-shirt na suot nyo, art po yan. Pero, hindi sila yung art na for design. Okay? So, hindi mo necessarily kailangang maging talentado. Okay? Yun din, may art din tayo na nagpapakita ng katotohanan. Totoo naman yan. Kasi yung art, halimbawa, ng panahon ng Espanyol, diba, kitang-kita natin yung mga art doon ay nagpapakita ng Filipino struggle. So, nagbibigay din ito ng awareness at katotohanan sa mga nangyayari sa dating panahon. Nagpapakita din to ng goodness. Diba? Yung art nga ay nagpupush siya ng social change. Halimbawa yung kay Rizal, Nolay Metangere. Art din po yun kasi literature yun.
Pero di ba nakita niyo yung movement niya? Nagbigay siya ng enlightenment sa mga Pilipino sa panahon na yon na nagtulak sa katipunan, kinakalaya tayo. Di ba? Kaya nga, di ba, madalas pag eleksyon, di ba, malapit na eleksyon for our mayors and senators, di ba, ay, wow, sino makukulay. Kasi yung art, hindi lang siya nagbibigay ng social awareness sa ibang tao, ginagamit din siya for propaganda or for elections. Di ba po? Ayun. Yung beauty din, gaya nga nasabi ko, ang art hindi lang siya for beauty. It's also for the ugly. Kasi sometimes when we look at the ugly art, diba, dito tayo minsan na natatapikan, kumbaga, na ang buhay ay hindi lang puro kagandahan, hindi lang puro kasiyahan, kundi meron din sadness sa buhay na, yun nga, hindi ibig sabihin sad ito, magi-give up na tayo. Diba po? Okay. Meron ding, yun nga, expression, gaya nga nasabi ko, art is human expression. So as long as may pinaparating na meaning yung art na yan, kahit stick man lang yan, okay, o kahit linya-linya lang yung art mo, pero nagpapakita ka ng emosyon doon, art pa rin yan. Kasi nga, yung art ngayong panahon po, ay iba na yung meaning niya sa dating meaning. Dati maganda. Diba? Mga Amor Solo or Leonardo da Vinci. Diba? Or Michelangelo ang datingan. Pero ngayon po, hindi na. Hindi na ganun yung art ngayon. Kahit nga simpleng dot nga lang. Tulad ng pinakita kong the horse sa inyo. Art na po siya. Kasi nagpapakita na siya ngayon ng expression. Kung ano man ibig sabihin ng the horse sa artist na yon. Okay? Human expression niya yun. Okay? Meron din siyang nire-represent. Okay? At may power. Yun nga, sometimes art din, nagpapakita din siya ng power. Like, halimbawa, yung Spolarium, di ba? It's a very dark art. Di ba? Hindi siya magandang tingnan kasi may depth doon. Pero nagpapakita siya ng power. It's either a power na may powerful na tao doon sa art na yun kasi may nagmamassacre. Pero at the same time, nagpapakita siya ng power na binubuhay niya yung power ng taong nakatingin sa art. So dapat, hindi tayo pumayag na laging ganun ang nangyayari sa ating lipunan. Di ba? Although, masabi ko po ngayon, di ba, hindi naman lahat ng art ngayon sa ating bansa ay popular. Di ba? Wala kasing budget sa Philippines eh. Di ba? Pero po, di ba, malaki ang bagay ng art sa ating history. Kaya pinag-aaralan din natin yung art. Kasi when it comes to art appreciation, hindi lang naman po yung sarili yung interpretation yung mahalaga. Kasi sometimes, yung art na tinitingnan natin, nagbibigay siya ng history, social awareness, at nagpupush din po siya sa social change. Diba? Paano kung naka-encounter tayo ng ganung art? Diba? So, magiging aware tayo na may problem pala sa Philippines, for example, na hindi tayo aware. Diba? Na nabubuhay tayo, oo nga, no? Diba? Maganda example ng mga art documentary series. Kung mahilig kayo manood ng mga documentary sa GMA, diba? Art din po yun. Diba? Pinapakita yung kahirapan ng mga tao sa lugar na to. Diba? Di ba nakakabuhay siya na, ay gusto kong galingan sa aking pag-aaral or sa trabaho ko. Kasi gusto kong makatulong. Yung art yung nagbigay sa atin ng awareness na may ganito pala. Or sometimes, di ba? Pag nanonood kang ganun, uy, nagiging grateful ka na swerte pala ako na ganito yung parents ko. Kasi yung art siya yung nagbibigay ng ganun. Kaya ang daming meaning ng art. Okay. Pero I hope nagigets niyo po. Okay. So, for short, art is reality. Totoo yan. Yes, ang weird ng art na tinitingnan natin, maganda example, yung horse, the urinal, yung parang tiles, yung square-square, o yung taong parang umiiyak. Pero pinapakita niya talaga ano yung reality. Tandaan po natin, kahit pinaka-weird na art yan, meron niyang nire-represent accordingly sa artist. Kaya nga sabi ko, when it comes to art appreciation, yes, mahalaga kayo, yung interpretation nyo, pero dapat malaman nyo din anong sinasabi ng artist. Kasi pag nalaman nyo yun, doon nyo makikita at pwede nyo paghaluin yung interpretation nyo at sinasabi ng artist at ito na mismo yung totoong art appreciation. Kasi may sinasabi si artist, hindi naman niya magpipaint kasi gusto lang niya magpaint. Hindi naman niya magbibigay ng panahon, i-exhibit yan. Okay? Para i-design. No, may sinasabi siya, may kinukwento siya. Si Rizal, alam natin,
No Limit Tangere, wala naman talagang Ibarra, walang Maria Clara, walang Piloso Potasio, pero meron siyang symbolism sa reality natin na pinapakita na ito talaga ang nangyayari. Meron talagang exploitation and abuse ng mga simbahan. May mga tao talaga na gustong tumulong sa bansang Pilipinas. Kasi art is reality. Yung urinal na yun, it's weird, pero reality yan. Yung parang tiles, di ba? Ang harmonious ng bagay-bagay sa mundo. Tapos bigla kami makikitang, ano to? Bakit hindi siya, ba't tabingi yung tiles? Parang ganun. Di ba? It's a simple thing, pero sa ibang tao, big deal yun. So it is a reality. Di ba? Kasi, yung art, meron siya, tandaan po natin, nire-representa. Hindi ito yung levels of, analysis natin ng artist. Sabi ng artist. Kaya magandang tanong, ano ba ito? Magandang example yung parang upuan. What is this? Diba? Chair. Diba? Kasi yung art, may nire-represent siya. Chair. Sa example na to. Pero I don't know why. Diba? Pero may reason kung bakit pinaint yan yung artist. Saan natin alamin. Diba? Magandang example din ito. Ano ba to? Elle Magazine. Si Tom Cruise. What is this? Or who is this? Nire-represent niya si Tom Cruise. Kasi, tandaan natin kahit very weird yan, kahit linya-linya yan, nire-represent niya reality. At hinahaluan pa yan ng mga artists, photographers, okay, painters, sculptors, okay, ng kanilang interpretation. Halimbawa dito, yes, alam ko po, pogi si Tom Cruise, magaling siyang aktor, di ba po? Siya yung gumagawa ng sarili niyang stunt. Pero kung titingnan niyo yung kulay, yung mga lights, paano siya pinicturan, di ba? Hindi siya yung parang one by one eh. Lahat ng angle sa kanyang maliwanag. Okay? Yung kulay na ginamit niya sa ilaw, hindi pinapakita yung bad angle niya sa mukha. Maaari kasi influential person to or popular siya. Kaya parang lumalabas dito sa image, very, tawag doon, confident si Tom Cruise or parang yun nga, powerful yung dating niya. Di ba? Parang papawaw ka. Okay? Kasi po, it depends on how it is represented. And, remember, it is a reality. Pa-obscure na pa-obscure yung example natin. Maganda example, Mona Lisa. Ano yung nire-represent niya? We don't know. Pero may theory dito, okay, na pinaint ang Mona Lisa, kahit wala naman talaga ang Mona Lisa, pinipaint ni Leonardo da Vinci yung desirable characteristic of a woman. Yes, sa standard natin, hindi na maganda si Mona Lisa. Diba? May makeup na. Pero sa panahon ni Leonardo da Vinci, siya daw yung image of a beautiful woman. I'm not quite sure if it is about the physical appearance, but I think it's more likely the body posture and the smile. Okay? Yun ang pinaint niya. Hindi talaga itsura, yung mismong tindig, kumbaga. Kaya meron siyang The Mona Lisa. Yes, wala talagang real na Mona Lisa, pero meron siyang nire-represent sa reality, which is the desirable characteristic of a woman according sa time niya. So yun nga, does this art looks real? Well, probably sa iba, pero based sa Leonardo, kay Leonardo, hindi. Kasi ang pinapakita niya talaga yung beauty of the desirable person. May mga ganong artist eh. Yung mismo pinipaint nila is hindi person, kundi yung emosyon. Halimbawa, sadness. Diba? Nagpipaint siya ng sadness. Nagpipaint siya ng pain. Kasi nire-represent niya. Nagpipaint siya ng fluidity. Diba? May mga artists pinipaint nila yung waves of ocean. Kasi ang nire-represent niya yung fluidity of the water. Hindi yung water. Okay? So, tandaan natin, yung art nagre-represent siya ng reality. Ito. Okay. Sometimes, tandaan din po natin na minsan yung artist, kapag the more abstract yung art, yung the more na hindi natin siya naiintindihan, the more na meron siyang binibigay na, sabihin natin, maaaring conceptual kasi, or abstract concept ang binibigay niyang meaning. Pero it's still a reality. Totoo na may umiiyak na babae. Alam naman natin yan. Diba? So, ang kailangan lang natin, malaman natin ano yung nire-represent ito. Yes, may reaction tayo, pero ano ba nire-represent niya?
Okay. It is not real, pero yung subject matter niya about sadness or weeping is true. Reality kasi siya. Di ba? Alin ba sa dalawa ang mas totoo? Kung alam natin na wala palang Mona Lisa. Diba? Dito ka nang papaisip. Pero it does not matter kung ano bang mas totoo sa dalawa kasi they both represent reality. Okay. Diba? Dito, you only see the front view of a woman. Dito, you see many views of the woman. It's still reality. Ang gagaling ng artist, paano nila naisip yun? Diba? Okay. So, it's still a reality. So, tandaan po natin na, yun nga, actually, yun nga, pinapakita dito yung side view ng woman sa right side. Okay. Pag nakalingon siya. Tapos dito naman sa right yung nakaharap siya. Diba? At both perspective shows a person that is weeping or sad. Diba? Kaya pala parang dalawa yung kamay. Ang galing naman ni Picasso. Diba? Nagawa niya yun. Ba't ako hindi ko naiisip yun? Ba't di ako talentado sa art? Okay. Which art looks more real? Okay. Sorry. Naktaw na. Both are real. Real in a sense because it represents reality. Okay. So, ang art ba ngayon? Halimbawa, na example, anime eh. Kasi anime ngayon nauuso sa mga bata. Ako, naabutan ko yun, nauso yung anime. Anime is an art. 3D. Movies, di ba? Shrek, Monster, Incorporated, Disney, di ba? Yung mga lumalabas sa bagong Disney films ngayon, mga animated. Mukhang walang totoo na angry. Yung si angry, yung sa Inside Out, or walang totoong si Joy. Wala namang totoong Smurf. Pero ano ba nire-represent nila? I think sa Inside Out, pinapakita lahat ng tao may emosyon. At sometimes, when moving to someplace else, yung emosyon na yun nag-haywire. Kasi nakakaramdam siya ng sadness. So more likely, nagbibigay siya ng realization sa atin or awareness na ang mga bata pala may nararamdaman din. Na kahit yung characters ay hindi totoo, pero nagkukwento siya ng totoong nangyayari. Cartoons. Diba? May mga cartoons talaga nagpapakita ng totoong nangyayari. Diba? Because, tandaan natin, lahat ng mga artists, lahat ng gumawa niyan, may human experience. At lahat naman na naiisip natin galing sa experience natin. So, lahat ng gagawin nila, kahit pinakatagupayan, like Harry Potter, Lord of the Rings, kahit tagong-tago yan sa fictional stories na pinapanood natin or binabasa natin, may reality. Ang tanging ano lang natin dito, problema lang natin dito, is gaano ba katago yung kanilang sinasabing meaning. Okay? Magandang example po dito, pag natuturo ako ng literature, kasi literature is still an art. Okay? Yung kung aware po kayo sa Percy Jackson, may libro po kasi noon, tapos may pelikula. Ang pelikula hindi siya natuloy. I think sa Netflix may Percy Jackson na ata. Pero, ano bang ibig sabihin noon? Kasi ang kwento pala noon, yung writer na yon is may anak siyang may sakit. Hindi nakakalabas ng ospital yung anak niya. Gumawa siya ng story base sa sa Greek mythology para hindi malungkot yung anak niya. Kaya nakagawa siya ng Percy Jackson. At ang pangalan ng anak niya, Percy. Diba? So nakita niyo, so hindi lang pala siya something na, ay, katang-isip lang yan. No. It's because it's reality. Okay. Merong, I think naman sa Harry Potter, tatlong bata, meron siyang tatlong anak. Okay. I'm not quite sure about that, pero alam ko may tatlong anak siya at gumawa siya ng story para doon. Diba? So, anyways, ano na ako. So, another example is ito, yung pinakita natin kanina. Composition with red, yellow, and blue. Form of abstract art siya, pero concretism. Okay? Ano ba ibig sabihin nito? Does this art look real? It depends kung ano yung sinasabi ng art, right? Because sometimes it's very difficult to appreciate an artwork, especially if you do not understand the meaning.
Okay. Pero tandaan natin, may meaning to. Totoo, nakakita tayo ng red, yellow, and blue. So, yun lang yung sinasabi niya. Nag-paint siya about red, yellow, and blue. Because it's art, it's about red, yellow, and blue. It's reality. Totoo naman. Pero, yun lang pala yun. Diba? Akala ko ano malalim na meaning, yun lang pala yun. Diba? Pero sa atin, diba, when we see a painting like this, iisipin natin, ano bang meaning nito? Diba? Pero yun pala yung sinasabi ni artist. Diba? Kahit mababaw kay artist, it's reality. Pero kapag in-interpret mo, tandaan nyo din po when it comes to interpreting a certain art, halimbawa in-interpret mo to as something to do with emotions, it's still about reality. Kasi ikaw naman nag-i-interpret at your experience, okay, and based on your human experience, na i-interpret mo itong art na ito na tungkol lang pala sa kulay na about reality. That's something different from red, yellow, and blue. It's still reality. So, saan natin, kahit sa artist at kahit po sa inyo, it's still about reality. Kahit the more absurd it looks like. Diba? Ano sa ngayon, nakita natin, ano ba sa tatlong art ang totoo? Sa babae, na pinapakita yung beauty niya, sides of a woman, a weeping woman, or kulay. Lahat naman yan totoo. Yan. Suprematism, another form of, I think it's not an abstraction. Okay. Pero, ano ba ito? Does this art look real? White on white? Okay. Kasi yung white on white, totoo naman, may nakikita pala tayong white on white. Oo nga, no? Di ba? Bakit ang lalim ng iniisip ko tungkol sa tiles or pagiging OCD? Pero totoo nga naman, may object tayo na nakikitang white, nakatikit pa sa white. Pero totoo ba to? Totoo. Ang babaw lang pala ng meaning niya. Diba? So kung gano'n, sa apat, ano yung totoo? Sorry. Lahat. Diba? Another, rags to riches. A ready-made art. Diba? Ano to basahan? Ewan ko lang ano yung bars. Pero basahan siya. Diba? Does this art look real? Parang siya yung yung sa swimming pool, yung nagdi-drain, yung pipe sa swimming pool, parang ganun siya sa akin. Okay. Pero ano ba siya? You see the object itself, yung rug. Rug pala talaga siya, yun ang talaga kulay niya. Okay. May disenyo ang rug na vertical line. Okay. Ito naman talaga, may basahan. Diba? Ito, in the urinal. Okay? In the fountain. Diba? Alam naman natin talaga may urinal. Diba? Is it real? Yes, it is real. Okay. So, lahat dyan, ano ba yung pinaka-real sa lahat ng art? Lahat sila real. Because it is showing reality. Iba-iba nga lang ang ways of representing it. Okay. So, magandang tanong, art and reality. Okay. So, tandaan natin, art, when it comes kasi sa art, tandaan po natin yung art, hindi lang siya simple kasi. Di ba nakita natin, paano siya patindi ng patindi yung kanyang ways of representing Hindi lang siya yung simpleng, babae. Diba? Maraming ways of representing art. Minsan, nagkakaroon nga siya ng suprematism, concretism. Diba? Nagkakaroon siya ng abstract art or cubism. Diba? Okay. Or expressionism, impressionism. Diba? Kasi when it comes to art, representing reality, diba, we can, see art as a representational image. Or, art. Kung ano yung nakita mo sa art, yun na yun. Halimbawa, Mona Lisa. Yun na yun. Pero kasi si Mona Lisa, ang symbolism kasi ni Mona Lisa, gaya nga na po nasabi ko sa inyo kanina, it's about the tindig ng babae. Okay. Pero kasi naging iconic na si Mona Lisa, so it is seen as it is. Next are seen as abstract image but still representational. Diba? Kahit abstract pa yan,
representational yan. Seen as a form composed of shapes, color, etc. Totoo naman yan. Art seen as pure form, white on white, and art seen as the object itself. Pero nonetheless, it's still reality. Okay. Ito another example, Matisse, Portrait of Mr. Matisse. Parang creepy na itsura niya, black yung eyes. Okay. This is not a blue woman. This is a blue painting. Tandaan din po natin na when it comes to seeing an artwork, okay, you're not actually seeing the person you're actually looking at the art. Halimbawa ito, Mrs. Matisse. Diba? Yes, nakikita natin si Mrs. Matisse, pero when it comes kasi sa processing within our brain, diba? Nabubuo natin yung object na tinitingnan natin. Especially when it comes to art. Kasi yung processing natin sa brain, when it comes to painting, iba. Halimbawa, kapag meron kayo nakitang power bank, diba? Hawak nyo ang power bank. Itong example, hawak ko. Kapag kasi hawak nyo, or physical nyo siyang nahawakan, okay, mapaperceive mo siya as buo agad. Kasi nahawakan mo siya. Okay? Nahawakan mo siya. So, ibig sabihin, mapaperceive mo muna yung object bago mo ma-distinguish yung characteristics niya. So, buo muna siya makikita bago mo mahiwalay na, may switch siya dito, may ilaw siya, ito yung shapes niya, ito yung kulay niya. So, buo mo siya makukuha. Pero when it comes to visual arts, like this one, okay, actually, na-perceive mo muna yung kulay, yung shapes, yung linya, kaya nga yun ang first level of analysis bago yung mismong sinasabi niya. So, ibig sabihin, yung nakikita nating Mrs. Matisse, yes, nagre-represent siya ng art, ng totoong tao, pero yung brain kasi natin talaga, yung nag-i-interpret or bumubuo ng image ng taong to. Nakaka-follow po ba? So, parang lumalabas yung painting. Yes, painting siya. Pero, yes, it represents reality. Pero at the same time, okay, your brain, sabihin natin, is not also not seeing reality because yung brain mo, siya lang talaga ang nagbubuo ng ganito. Kasi, tandaan po natin, ang painters kasi, bago sila mag-painting, yes, meron silang image na nakikita sa isip nila. Unang-unang nilang pinipaint talaga yung mga linya, yung mga kulay, bago yung mabuo yung mismong painting. Ganun din po natin siya na-perceive. Okay. Linya muna, guhit, shapes, kulay, tapos mapagbubuo natin yan, saka natin mabubuo na may tao. Kaya nga sabi niya, it is a blue painting. So actually, parang lumalabas, yes, the painting is about reality, pero ang tinitingnan mo actually, hindi siya yung reality. Rather, an imitation of the reality na tinitingnan mo. So, parang lumalabas, please do not mistake a painting as real. Rather, yung representation lang niya ang real. Okay. Naka-follow po ba? Halimbawa, if you take a picture, yes, your picture, o halimbawa, an ice cream, is about an ice cream, pero do not, diba, huwag kayong malito. Okay, sa picture ng ice cream ng reality. Because the picture of an ice cream is just a representation of the ice cream. E paano kung hindi mo nakikita yung ice cream? Just like Mrs. Matisse. Yes, it's about Mrs. Matisse, pero please do not confuse it with actual Mrs. Matisse. Parang gano'n yung sinasabi. Okay. Ito, what is this? This is a chair. Pero this is not a chair. It is a painting. Pero the painting is about the chair. Okay, nakapalo po. So parang nililinaw ko lang, huwag kayong malito. The painting is about reality, pero the painting itself is not the only reality. Okay? Parang kasi may mga tao kasi na, halimbawa, may mga tao na, magandang example ito, video games eh. Kasi naglalaro po ako. Ewan ko po kung may anak kayo naglalaro or mahilig kayo maglaro sa computer. Minsan kasi mga tao,
Okay. Or minsan sa social media. May mga tao kasi nagpo-post ng mga sa wall sa social media na minsan na-engross na sila doon. Nakakala nila ang reality na nila mismo yung laro o yung social media. Na kapag hindi sila nag-adhere sa social media na image nila, malulungkot sila kasi ginawa na nilang reality yun. Yes, your social media is about you and it is about your reality, pero hindi ikaw yun. As much as, yes, it is about this painting is about a chair, pero hindi talaga ito yung actual chair. Painting lang siya na nagre-represent ng chair. So do not confuse it together or with each other. Okay. Who is this? It is Tom Cruise. Pero this is not the actual Tom Cruise, but only his picture. Okay. So, painting is still a painting. It shows reality, pero painting lang siya. Okay. Parang sabi nga ni Plato, imitation. Art is the lowest form of imitation or reality. Why? Because it's only a copy of your reality. Yes, it can be used to show your reality, pero wag kang makulong sa painting. There is a far more problem aside from that painting. Yes, that painting can show you a problem, pero dapat yung problem mismo ang pinoproblema mo, hindi yung painting lang na to. Okay? If the painting talks about social inequality, huwag ka lang sa painting nakatingin. Solusyonan mo yung social equality na sinasabi ng painting. Yan nga, sabi dito. We all know that art is not truth. Art is a lie that makes us realize the truth. Totoo naman. At least the truth that is given to us understand. To us to understand. The artist must know the manner whereby to convince others of the truthfulness in his lies. So, gaya nga nasabi ko, kasi nga may mga tao, especially, di ba, maganda example ko ngayon, social media. Maraming tao po ngayon na nakukulong sa social media. At yung iba dito naapektuhan ng mga bata. Kasi every post mo sa social media, it's a photography eh. So, it's an art. Yung iba, kapag nag-post sila sa social media, di ba, minamanipulate nila yung mukha nila through filters. Di ba, pinapakinis nila. So, post nila. Yung iba nga, di naman nila reality na, uy, naka-iPhone, laging Starbucks, pupunta sa mall, nagbabakasyon, di ba? Ito yung pinapakita nilang nangyayari sa buhay nila. Yes, reality yun na maaaring pumunta nga sila dito. Pero, minsan kasi, akala nila sila na mismo yung pinopost nila sa social media. At yung ibang mga bata, di ba? Since ito lang ang nakikita nila, hindi nila nakikita na ang photos pala na yon is only, di ba? Only partial representation ng mga artist na yon. Okay, nabubulag sila. Ay, pag hindi ako sexy ng taong to, malulungkot ako. Bakit sila may ganung buhay? Ba't ako walang ganito? Di ba? Magpo tayong malito sa reality at sa art na nagre-represent ng reality. Magkaiba pa rin sila. At tandaan natin, every time an artist took a picture of themselves, may manipulation yan. May interpretation sila doon. At yung interpretation na yun, maaaring makuha yun ng ibang tao. Sometimes, it's a bad thing. Diba? Maraming ganun eh. Mga influencers, diba? Maganda example, Kardashians. Wave to sa US na ang daming nagagalit sa Kardashians. Why? They created this ideal image of a female, yung maganda ngayong katawan, mayaman, nagbobotox, plastic surgery. Yung mga bata, hindi nila alam na si Kardashians mismo, sila mismo, yung tao art lang sila. Kasi may mga tao talaga na yung mismo katawan nila art, like the models. Yung katawan nila mismo yung art. Kaya nga actors sila. Pero they are doing modeling. Yung mga actors din, they are also art. Yung mismo katawan nila yung mismong art. Pero tandaan natin, di ba, iba kasi sila. They are an art. And do not compare yourself with you. Okay, na hindi naman yung magiging trabaho mo. Kasi sasabihin mo, bakit sila gano'n? Nakapag-plastic surgery sila? Bakit ang ganda-ganda ng katawan nila?
Kasi, yes, it is a reality. Kim Kardashian, totoo naman may Kim Kardashian, pero yung product na pinoproduce niya ng Kim Kardashian is only a product. Kaya sa US, 13 years old, 9 years old, nagre-request sa family, Papa-Botox daw ako, Papa-filler daw ako. Diba? Maraming bata ngayon na apektuhan ng ganyan. Maganda sa K-pop industry. Diba? Yung mga beauty wave ngayon. Tandaan din po natin yung mga K-pop groups or boy bands or girl bands. Kaya ganyan itsura nila because they are art themselves. They are products of the company kung sino nagpo-produce sa kanila. Yes, there are reality kasi talaga kumakanta sila at meron naman talagang ganitong group, pero part sila. Huwag tayong mabulag sa reality nila sa atin. Kaya magaganda sila kasi may pera sila. Kasi nga, di ba parang kapag nagbi-business ka, kailangan mo mag-invest sa business mo. Sila ganun din. Pero ang business nila, katawan nila, so kailangan nila magpaayos. Diba? Marami kasing tao na apektuhan dito, nahihirapan sila mag-distinguish between art. Yes, art is reality, pero hindi to yung only reality. There are reality beyond that. Okay. So, yung ginawa ni, mga example dito, di ba? Yes, this art shows women. It represents women, pero hindi lang ito yung reality. Painting lang yan. Okay. Itong maganda example, yung kwento sa um, ni Pygmalion. Di ba? Ito yung isang painter or sculptor para siya na in love siya sa sculpture niya. Di ba? Na to the extent na tinititigan lagi niya yung sculpture, pero siya lang ang gumawa ng kanyang sculpture. Huwag tayo ma-engross ng ganun. A moment of complete happiness never occurs in the creation of work of art. The promise of it is felt in the act of creation, but disappears towards the completion of the work. For it is then that the painter realizes that it is only a picture he is painting. Until then, he has almost dared to hope that the painting might spring into life. Kasi si Pygmalion nga ay na-inlove siya sa kanyang painting. Dapat hindi ganun. So, wag tayong, yes, art represents reality, pero that's not the only reality. Just like literature, music, and so on and so forth. Yes, you might cry watching a film about the struggle of a human being, pero hindi lang yun. Okay? Actually, that kind of way of seeing reality actually gives us hope, actually. Na, yeah, may beauty, may richness, may sadness, pero since it's only a painting, and it shows a real thing, pero there's something beyond that. Kung ang movie mo is about sadness, at totoo naman may sadness, pero since aware ka ngayon na ang movie, ay ang art is a reality, pero at the same time, hindi lang yan ang limits ng reality. So, kung bibigay ka ng hope, ang movie pala, sadness lang yan eh. So, diba? There's happiness outside the movie. Diba? Parang, yes, ito yung isang problema. Pero isa lang to eh. Kailangan ko pang, alam mo yun, lumaban. Pero yun nga po. Okay. So, ito, maganda example dito na pinapakita yung treachery of art. yung art is reality, pero it is not the only reality. Yung this is not a pipe. Pero pipe siya. Pero this is not a pipe. So, nire-refer niya, yes, this painting is about the pipe. Pero hindi to yung mismong pipe sa real world. Pipe lang siya, ay painting lang siya ng pipe. Kaya nga, di ba sabi, painting is the worst kind of imitation, sabi ni Plato. It is a copy of a copy. Okay. So, ayun lang.